Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa ating ang storya ngayon, talakayin natin ang kwento kung saan pinaniniwalaan ang sospek na AFAM ay pinatakas umano ng gobyerno ng Nicaragua. Ito ay sa kabila ng siya ay nahaharap sa kasong pagpatay sa kanilang bansa. Sa panahon ngayon, hindi na bago ang pag-aasawa ng ibang lahi o yung tinatawag nating pag-aasawa ng AFAM. Dumadami nga ang ganitong uri ng relasyon dahil nauuso na ang paggamit ng mga dating app at iba pang social media applications. Sa ating ang storya ngayon, talakayin natin ang kwento ng isang babae at ang asawa niyang isang Amerikano. Paano nga ba nauwi sa madugong krimen ang isang relasyon ng pagmamahalan ang naging pundasyon? Ang ating ang storya ngayon ay nangyari sa Nicaragua. Sa Granada nagmula ang babae na si Guadalupe del Carmen Garcia, 24 years old. Siya nga ay ipinanganak ng taong 1996. Nagmula siya sa simpleng pamilya sa rural area ng Granada at lumaki ang dalaga. Nabatid ang hirap ng buhay ng kanyang pamilya. Hindi na din nakapagtapos ng kolehiyo ang dalaga sapagkat walang pampaaral ang kanyang tatay sa kanya. Ang kanyang mga magulang ay parehong mangingisda. Bata pa lamang si Guadalupe, natuto na siya ng mga gawaing bahay at kung minsan naman ay nagtutungo din siya sa palaisdaan kasama ang kanyang mga magulang. 17 na noon si Guadalupe nang meron siyang nakilalang isang lalaki. Ang lalaki na ito at si Guadalupe ay nagkaroon ng relasyon na nagbunga ng 2 mga anak. At dahil nga sa lumalaki nilang pamilya, nagdesisyon ang nobya ni Guadalupe na magtrabaho sa ibang lugar upang mas malaki ang kikitain ng lalaki para kina Guadalupe. Subalit bigla na lamang hindi na umuwi ang karelasyon ni Guadalupe. Hindi na din ito nagpakita pa kahit kailan o kumontak lamang kahit isang beses. Dito na nga na-realize ng ginang na tuluyan na siyang iniwan ng ama ng kanyang mga anak. Mula noon, mag-isa na lamang binuhay ng babae ang kanyang 2 mga anak. Iba't ibang trabaho nga ang sinubukan ni Guadalupe para lamang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang 2 mga supling. Mula nga sa pagiging janitress sa eskwelahan hanggang sa pagtatrabaho bilang waitress sa isang bar ay sinubukan na ni Guadalupe. Malaki ding tulong ang mga magulang ni Guadalupe na nag-aalaga sa kanyang mga anak sa tuwing siya ay may trabaho. Nagkaroon naman ng permanenteng trabaho si Guadalupe sa isang artisanal shop kung saan gumagawa siya ng iba't ibang klase ng basahan. Hindi nagtagal, ito na din ang naging negosyo ng buong pamilya ni Guadalupe. Ang babae nga at ang kanyang anak ay nakatira sa bahay na tinitirikang lupa ng pagmamay-ari ng ama ni Guadalupe. Mahal na mahal nga ni Guadalupe ang kanyang pamilya kaya hanggat kaya niyang tulungan ang mga ito, ginagawa ng babae. Inilarawan nga siya bilang masipag, mapagbigay at magandang babae. Bukod sa kanyang pamilya, masaya din ang babae sa tuwing nakakagamit siya ng social media dahil nakakausap niya doon ang kanyang mga kaibigan. Hindi kasi siya yung tipo ng babae na mahilig sa sports o social activities. Mas gusto kasi ni Guadalupe na manatili lamang sa bahay, kabanding ang kanyang best friend na si Marta Lorena Lopez Centano, 24 years old. Simula pa bata magkakilala na sina Guadalupe at Marta. Sabay na pinagdadaanan nga ng dalawa ang hirap at saya sa buhay at halos hindi na sila mapaghiwalay. Si Marta nga ay isang masigasig at optimistic na babae. Naglalaro na noon ng baseball si Marta sa local team ng kanilang lugar. Tulad nga ni Guadalupe, hindi na nakapagtapos pa ng pag-aaral si Marta. Pero kalaunan bumalik na sa pag-aaral sa high school si Marta dahil gusto niyang maging professional athlete balang araw. Si Marta nga ay inilarawan ng kanyang pamilya bilang masayahin, magalang at matyaga. Napakatibay nga ng pagkakaibigan ng 2 babae kaya itinuring na ng pamilya ni Guadalupe na bahagi ng kanilang pamilya si Marta. Ang tawag pa nga ng nanay ni Guadalupe kay Marta ay pamangkin at ang tawag naman ni Marta sa ina ni Guadalupe ay tita. At dahil mahilig gumamit ng social media si Guadalupe, iba't ibang tao nga ang kanya nakakausap doon. Taong 2017 nang sinubukan din ng single mother na gumamit ng dating app para lamang sa katuwaan.
At habang nag-scroll si Guadalupe sa dating app, isang lalaki nga ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang lalaki na ito ay si Larry Robert McCartney, 68 years old. Si Larry ay nagmula sa Indiana, Amerika at dating sundalo. Nagsilbi bilang sundalo si Larry mula 1967 hanggang 1997 at nagretiro sa rango ng Master Gunnery Sergeant. Siya ay lubos nga na dalubhasa sa military intelligence at nagtatrabaho bilang isang intelligence chief at nagkaroon nga ng kaugnayan sa Joint Military Intelligence College. Si Larry ay isa ding combat veteran sa Vietnam War kung saan siya nagsilbi bilang special operator at rifleman. Tulad nga ni Guadalupe, si Larry ay meron na ding 2 anak mula sa dati niyang asawa. Ang mas matanda nga sa 2 anak ni Larry ay naiwan sa Amerika habang ang bunsong anak ng AFAM ay kasama niya sa Nicaragua. Matapos magretiro, nagtungo nga si Larry sa Nicaragua bilang expat at tumira sa Granada. 44 years nga ang agwat ng edad nila Guadalupe at Hardy. Mula na nagkaroon ng ugnayan ang dalawa, hindi na nahinto ang kanilang pag-uusap. Ang pakilala nga ni Larry kay Guadalupe, siya ay isang negosyante. At makalipas ang ilang linggong pag-uusap, nagdesisyon na ang dalawa na magkita ng personal. Sina Larry at Guadalupe nga ay nagkita sa tanging bar na pinupuntahan ng babae. Sa bar na ito, kumain nga sina Larry at Guadalupe. Nag-usap ang dalawa at mas nakilala pa nila ang isa't isa ng mas malalim. Mula nga ng unang pagkikita ni Larry at Guadalupe, nasundan pa to ng ilang mga date. Kalaunan, nagkaroon na nga ng relasyon ang dalawa kahit na napakalayo ng agwat ng kanilang mga edad. Masaya nga ang relasyon ng dalawa. Magkaiba man ang lahi na kanilang pinagmulan, nagkakaintindihan nga sina Larry at Guadalupe. Ang dalawa ay madalas mamasyal sa iba't ibang magagandang lugar at nireregaluhan nga ng Amerikano ang kanyang kasintahan ng iba't ibang mga bagay. Batid din ni Larry ang kondisyon ng buhay ng pamilya ni Guadalupe. Kaya naman minsan binibigyan ng tulong pinansyal ng dating sundalo ang pamilya ng kanyang nobya. At sa unang bahagi nga ng taong 2019, nagdesisyon sina Larry at Guadalupe na magpakasal. At simple lang ang naging seremonya ng kanilang mga kasal. Pero kahit kasal na sina Larry at Guadalupe, tumira sila sa magkaibang bahay. Si Guadalupe ay nanatili sa bahay ng kanyang mga magulang, habang si Larry naman ay nanirahan sa inuupahan niyang bahay kasama ang kanyang anak. Halos araw-araw namang nagpupunta si Guadalupe sa bahay ng kanyang asawa para magpakamisis sa kanyang mister. Tulad nga ng sila ay nagde-date pa, madalas kumain sa labas ang mag-asawa. Nung una maayos naman ang pagsasama ng bagong mag-asawang Larry at Guadalupe. Pero makalipas ang ilang buwan, may napansin si Larry na naging ugat ng kanilang mga pag-aaway. Ayon sa Amerikano, masyadong close ang kanyang misis sa best friend nitong babae na si Martha. Bago pa nga ang kasal, ipinakilala na ni Guadalupe si Martha kay Larry at maayos naman ang lahat sa pagitan ni Martha at Larry. Para kay Larry, naniniwala siyang hindi lang magkaibigan ang dalawang babae. Naniniwala si Larry na may relasyon si Guadalupe at Martha. At sa kanyang isipan, pinakasalan lamang siya ni Guadalupe dahil sa kanyang pera. Nasabi pa nga ni Larry na minsan mas maraming oras si Guadalupe kasama si Martha kumpara sa oras nilang magkasama mag-asawa. Pero imbis na awayin ni Larry si Guadalupe, nag-imbestiga ang dating sundalo kung totoo ba ang kanyang hinala. Paminsan-minsan sinusundan niya si Guadalupe at Martha kung saan sila nagpupunta. At tulad nga ng ibang mag-best friend, nakikita ng apam ang kanyang misis at ang kaibigan nito na namamasyal sa mall o mga parke. Wala namang matibay na ebidensya si Larry hinggil sa kanyang hinala, kaya kinumpronta na niya ang kanyang misis. Kung saan sinabi nga niya na mahinala siya kay Guadalupe na karelasyon nito si Martha. Mariin namang itinanggi ni Guadalupe ang bintang ni Larry. Sinabi ng ginang sa kanyang mister na parang kapatid nga ang turing niya kay Marga dahil bata pa lamang close na sila. Ay nga kay Guadalupe, pinakasalan niya si Larry dahil mahal niya ang lalaki at hindi dahil sa pera ng Amerikan. Git pa ni Guadalupe, kailanman ay hindi siya nagkaroon ng interes sa pera o negosyo ng kanyang mister. Maging si Martha nga ay kinausap si Larry at ayon nga kay Martha, walang katotohanan ang bintang ni Larry dahil itinuturing niyang kapatid na babae si Guadalupe.
Pero sa kabila ng paliwanag ng dalawang babae, hindi naniniwala ang Amerikano sa kanila. Mas tumindi pa nga ang paghihinala ni Larry nang siya ay na-diagnose ng malalang sakit. Taong 2020 nang matanggap nga ni Larry ang isang masamang balita. Ang dating sundalo kasi ay may terminal cancer. Binalaan nga si Larry ng mga doktor na ang mabilis na pagkalat ng sakit ni Larry ay maaaring ilang buwan na lamang ang kanyang itagal sa mundo. Ang sakit nga na ito ay lalo pang nagpalala sa ugali ni Larry. Naging mas irritable at paranoid ang lalaki. Napansin din ng mga nakakilala sa kanya ang nakakabahalang pagbabago sa kanyang pag-uugali. Ipinaalam naman ni Larry sa kanyang misis na si Guadalupe ang tungkol sa kanyang sakit. Labis nga nalungkot si Guadalupe sa kanyang mga narinig. Sinabi naman ni Guadalupe sa kanyang mister na aalagaan niya ang lalaki. At March 2, 2025, nang binisita nga ni Larry ang nanay ni Guadalupe sa bahay nito. Sinabi nga ng Amerikano sa kanyang biyanan ang tungkol sa kanyang malalang sakit at sa taning ng kanyang buhay. Tinanong nga ni Larry ang kanyang biyanan kung nasan ang kanyang misis na si Guadalupe. Ay nga sa nanay ni Guadalupe, kasama ng babae ang best friend nito na si Marta sa isang bar. Agad namang nagtungo sa bar si Larry at napadpad siya sa El Recinto Bar kung saan sila unang nagkakilala ni Guadalupe. Pagpasok nga ni Larry sa bar, nakita niya ang kanyang misis na si Guadalupe at ang best friend nitong si Marta sa isang lamesa habang umiinom ng alak. Agad namang umupo sa tabi ni Guadalupe si Larry na ikinagulat ng dalawang mga babae. Nagpanggap nga si Larry na masaya at nakisalo pa sa inuman ng kanyang asawa at mga kaibigan. Pero maya-maya pa bigla na lamang nagalit si Larry kay Guadalupe at muling inakusahan ang kanyang misis na kalaguyo nga nito si Marta. At upang hindi makaistorbo, niyaya na ni Larry si Guadalupe at Marta na lumabas na ng bar upang makapag-usap sila ng maayos. Pumayag naman ang mag-best friend na umalis na sa nasabing bar. Sakay ng kanyang kotse, nagtungo sa tahimik at madilim na parte ng highway si Larry. Hininto niya ang sasakyan at pilit na pinapaamin nga sina Guadalupe at Marta tungkol sa kanilang relasyon. Nanindigan naman ang dalawang babae na mag-best friend lamang sila. Subalit tila sarado na ang pag-iisip ni Larry. Walang kabog-abog ay bigla na lamang siyang naglabas ng baril habang nagsasalita pa si Guadalupe. Napakabilis nga ng mga pangyayari at bigla na lamang niyang binaril ang kanyang misis. Sunod namang binaril ng AFAM si Marta. At dahil sila ay nasa madilim na parte ng highway, nagkataon pang walang dumadaan ng ibang kotse, walang witness sa mga pangyayari. Pagkatapos noon, binabanga ni Larry ang labi ng dalawang babae at itinapon ito sa bangin sa tabi ng highway. Pagkatapos noon ay tumakas na si Harry. Umuwi nga ang dating sundalo at naligo. Matapos iyon, natulog na ang dayuhan na para bang walang nangyari. At kinabukasan, March 3, 2025, nang natagpuan ng mga motorista ang labi ni Guadalupe at Marta sa bangin. Tumawag nga sila ng mga pulis at agad namang nakilala ang dalawang mga biktima. Hindi nga matanggap ng pamilya ni Guadalupe ang sinapit ng single mother. Base naman sa investigasyon ng mga pulis, ang huling kasama ng dalawang mga biktima ay ang asawa ni Guadalupe na si Larry. Sinimula naman ng iba pang mga pulis ang paghahanap kay Larry. At nang gabi nga na iyon, natagpuan ng mga pulis si Larry sa isang kainan kasama ang kanyang kaibigan na lalaki. Nakunan pa nga ng CCTV ang pagkakaaresto kay Larry habang nakaupo ito sa lamesa ng kainan. Hindi naman na pumalag pa ang dating sundalo at tahimik na sumama sa mga pulis. Dinala nga si Larry sa police station kung saan kinasuhan ang AFAM ng femicide para sa pagpatay niya sa kanyang misis na si Guadalupe. Kinasuhan din siya ng aggravated murder para sa pagpatay kay Marta at illegal possession of a firearm. Napag-alamang kasi na ang nakuhang baril kay Larry ay walang lisensya at wala din siyang lisensya sa pagdadala ng baril. At base naman sa mga ballistic test, may gunpowder residue sa baril na nakuha mula kay Larry. Indikasyon na pinaputok ang baril na ito. Maging ang kamay at damit na ginamit ni Larry ng gabi ng krimen ay nagpositibo nga sa gunpowder residue. Pero kahit may mga ebidensya na laban kay Harry, tila nga siya ay naging inosente sa paningin ng karamihan. Ayon kasi sa pasya ng judge, dahil si Larry ay isang dayuhan na nahaharap sa mga krimen na may sintensya na higit 5 taon, si Larry ay dapat napaalisin na sa kanilang bansa. Ibig sabihin lamang nito, maiiwasan ng dating sundalo ang paglilitis at pagkakulong
alinsunod sa kanilang saligang batas. Ang desisyon na ito ng judge ay ikinagalit naman ng pamilya ni Guadalupe at Marga. Git nila, kapag binalik sa Amerika si Larry, posibleng bumalik ang buhay nito sa normal at hindi siya makulong sa kabila ng pagpatay niya sa dalawang mga tao. At ayon pa sa pamilya ng dalawang biktima, tila pangungutya sa kanila ang desisyon na ito ng judge. Nagrally nga ang mga pamilya nila sa labas ng korte upang isigaw ang kanilang hinaing. At dahil sa pag-apela ng dalawang pamilya, social pressure at pangingialam ng grupo ng mga abogado, ang desisyon na ito ay nabaliktad. Nag-file kasi ang pamilya ng mga biktima at mga abogado ng petisyon hinggil sa binabang desisyon ng judge na nagpapawalang bisa sa expulsion order kay Larry. At bilang resulta, nanatili nga sa kulungan si Larry habang naghihintay ng kanyang trial. Naging national attention nga ang paghihintay sa trial ng dayuhan suspect. Napag-alaman naman na hindi pala negosyante si Larry at ang totoo, lubog ito sa utang sa Amerika kaya nagtatago ito sa Nicaragua. April 2020, isang buwan makalipas ang pagpatay kina Guadalupe at Marta, nagsimula na ang trial ni Larry. Sa trial, ipinakita nga ang lahat ng ebidensya laban kay Larry at ang tungkol sa matagal na pagsiselos ng suspect sa isa sa mga biktima. Wala namang lumabas na balita kung umamin ba si Larry o hindi sa krimen na kanyang ginawa. Bilis nga naging takbo ng trial ng July 2020 at merong agad hatol para sa AFAM. Guilty si Larry para sa pagpatay niya kina Guadalupe at Marta. At para nga sa krimen na kanyang ginawa, ang 61 years old na dayuhan ay hinatulan ng pagkakulong. Naghatid naman ng saya at kapayapaan sa pamilya ni Guadalupe at Marta ang hatol kay Larry. Subalit ang kasiyahan nila ay agad na nawala. Dahil ng November 2020, ang AFAM na suspect na si Larry ay inatake sa puso at pumanaw. Sinubukan pa nga siyang dalhin sa ospital ngunit hindi na umabot pa ng buhay ang dating sundalo. Tinatayang 7 buwan lamang nakulong si Larry at ganito lamang kaikling panahon lamang niya naghirap sa loob ng kulungan para sa pagpatay sa kanyang misis at sa kaibigan ng kanyang asawa. Hindi naman agad naniniwala ang pamilya ng dalawang biktima sa balitang ito at sinabi nga na baka pinatakas lamang ng mga pulis ang Amerikano. Subalit sa huli na patunayan nilang pumanaw na talaga si Larry. Kung kayo ang tatanungin, may kontribusyon kaya ang sakit ni Larry na cancer kaya niya nagawa ang krimen o talagang nanaig lamang sa kanya ang selos at maling akala tungkol sa kanyang asawa at ang best friend nitong babae? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!